Kabanata 661. Oh, ganoon ba? Napangiti si Emma at sinabing, ako ang homecoming queen noong high school ako. Maraming mga lalaki ang sumulat ng mga liham ng pag-ibig sa akin. Nang marinig nila na dadalo ako sa pagtitipon na ito, sabik na sabik silang pumunta. Makakaasa ka ba kung pupunta akong mag-isa? Sabi niya kay Thomas. Ang katotohanan ay napatunayang napaka-epekto. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay pambihira sa martial arts at katalinuhan, na hindi malalampasan ng mga normal na tao, siya ay palaging isang pangunahing mag-aaral sa mga relasyon. Hindi ito kakaiba. Walang perpektong tao. Gaano man kagaling si Thomas, mayroon siyang kahinaan. Ang relasyon ay ang kanyang kahinaan. Nang marinig ni Thomas na tinitigan ng ibang mga lalaki ang kanyang maamo at magandang asawa, nainggit agad siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, kukunin ko na ngayon ang susi. Pumadjejek si Emma nang makita niya si Thomas na naglalakad patungo sa kwarto. Niyon ay isang masaya at nasisiyahang ngiti. Kinatok ni Johnson ang mangkok. Napakabastos mo palagi. Hindi nakita pinapayagang i-bully si Tom, alam mo ba? Nagpout si Emma. Pagkatapos ng almusal at 2 oras na pahinga, nagmaneho si Thomas para samahan si Emma sa restaurant, Everlast Restaurant. Ang restaurant na ito ay hindi isang sobrang marangyang restaurant, ngunit ang tema ay tumpak. Very local ang Italian food na ginawa nila, especially their lasagna which was the top in the Southland District. Maraming company party, friends gathering, at high school gathering ang gaganapin sa Everlast Restaurant. Huminto ang sasakyan. Magkahawak kamay sina Thomas at Emma at naglakad papunta sa entrance. Inangat nila ang kanilang mga ulo at nakita ang 2 malalaking salita sa sinaunang signboard. Everlast Restaurant. Let's go in. Nakabook na sila ng mga table. Sige. Mayabang na pumasok si Emma. Batay sa history ng pag-uusap sa group chat, ang nabook na pribadong kwarto ay room 6 sa ikalawang palapag. Ito ang pinakamalaking pribadong silid sa Everlast Restaurant. Mayabang silang umakyat sa hagdan at pumunta sa private room. Inayos ni Emma ang kanyang damit bago niya inabot ang pinto at dahan-dahang pumasok. Sa sandaling pumasok siya, tumigil ang lahat ng ingay sa pribadong silid. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Emma. Lahat ng mga lalaking iyon ay mapusok na nakatingin sa kanya. Karamihan sa kanila ay dumating para kay Emma. Kung tutusin, matagal na rin noong huli nilang nakita itong homecoming queen. Hindi lang si Emma ang homecoming queen, siya pa rin ang diyosa sa puso nila. Emma, nandito ka pala. Halika, maupo ka sa tabi ko. Hoy, you wish. Obviously, dapat umupo si Emma sa akin. Huwag kang makipagkompetensya. Dapat umupo si Emma sa akin. Deskmates tayo noong nasa school tayo. Huwag mong sabihin iyan. Paanong hindi ko maaalala na si Emma ang iyong deskmate? Bakit hindi siya? Nagkaroon lang ng aisle sa pagitan namin ni Emma na parang may galaxy sa pagitan namin. Bah! Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Napakaingay ng silid dahil inaasahan ng mga lalaki na maupo si Emma sa tabi nila. Kung sino man ang makakatabi ni Emma ngayon ay makadarama ng labis na kasiyahan. Bago umupo si Emma, pumasok si Thomas sa likuran niya at mahigpit niyang sinundan si Emma. Nag-iba agad ng ekspresyon ng lahat ng lalaki. Darn it! Sino ka? How dare you get so close to Emma? Ako si Thomas Mayo. I'm her husband, walang pakialam na sagot ni Thomas. Kabanata 662. Ang kanyang sagot ay agad na pinawi ang lahat ng sigasig ng mga lalaki na parang isang kaldero ng malamig na tubig. Tila, napakaraming taon na ang lumipas, kaya alam ng lahat na dapat ikasal si Emma. Ngunit, hindi ba ito nangangahulugan ng pagnanakaw ng Diyosa mula sa iba? Kahit na hindi nila siya nakawin, ang pakikipagtalik sa kanya ay magiging mabuti. Ang bawat isa ay may parehong target. Gayunpaman, sinong mag-aasam na dadalhin talaga ni Emma ang kanyang asawa? Iyon ang naging dahilan para malungkot ang lahat ng lalaki. Diretsa ang sambat ng isang lalaki na ang pangalan ay Clayton Padley, "Oy, hindi mo naman kami kaklase diba? Dahil wala ka, mangyaring umalis pansamantala. Hindi ko nais na makakita ng isang estranghero sa pagtitipon ng mga kaklase na magiging dahilan upang hindi natin masabi ang anumang gusto natin." Si Clayton ang monitor noong high school. Noong siya ay estudyante, mahilig siyang magpakitang gilas.
Pagkatapos niyang magtrabaho, humawak siya ng isang maliit na posisyon sa ehekutibo sa isang nakalistang kumpanya at siya ay naging mas mayabang. Kaya, hindi siya kailanman nagpapatalo. Kapag humarap siya sa mga taong hindi kasing galing niya, magiging malamig ang tono niya at mapang-uyam ang ugali niya. Napatitig din kay Thomas ang ibang mga kaibigang lalaki habang natutuwa sa kanyang kasawian. Siya ay hinarap sa ganitong paraan. Theoretically, hindi siya dapat walang kahihiyang manatili. Sa katunayan, nagkibit-balikat si Thomas at walang pakialam na sinabi niya, aalis muna ako kung ganoon. Lahat ng lalaki sa kwarto ay sumilay ng masayang ngiti. Ang pagpapali sa kapwes-palad na lalaking ito ay magiging maginhawa para sa kanila na gawin kay Emma. Bago sila nakaramdam ng saya, direktang hinawakan ni Thomas ang kamay ni Emma at gustong umalis. Dahil dito, nataranta ang lahat ng lalaki. Okay lang kung umalis siya, ngunit kailangan ni Emma na manatili. Si Clayton ay may lihim na pagnanasa kay Emma noong siya ay isang mag-aaral at pinuntahan niya si Emma ngayon. Kung umalis si Emma, kailangan pa ba niyang ituloy ang lunch session? Wait, tinawag sila ni Clayton. Ano pa? Lumingon si Thomas at tumingin kay Clayton. Nagdilim ang ekspresyon ni Clayton. Ano ang dapat niyang sabihin? Dapat ba niyang pilitin na hilingin kay Thomas na umalis at hayaang manatili si Emma? Kakaiba kung gusto nila ito. Walang ibang solusyon sa oras na ito. Umisi siya at malungkot na sinabi, pinag-isipan kong mabuti ito. Ginoong Mayo, mas mabuting manatili ka. Tutal, asawa ka ni Emma, kaya hindi ka rin outsider. Hindi natin kailangang maging malupit. Leader material talaga siya. Napakaganda ng kanyang tunog. Lihim na tumawa si Thomas. Sabay siyang umupo sa tabi ni Emma at nalungkot si Clayton at ang iba pang mga lalaki. Ang mga lalaking iyon na gustong makipag-close, mag-toast, at magsalita ng maruruming salita kay Emma ay hindi alam kung ano ang sinabi nila noon. Habang tumatagal ang pagkain, lalong hindi sila komportable. Kumunat ang noo ni Clayton. Nakahinga siya ng maluwag, tinitigan si Thomas, at nagtanong, saan ka nagtatrabaho, Mr. Mayo? Casual na sinabi ni Thomas, nagtatrabaho ako sa Shalom Technology. Oh, ito ay mahusay. Isa itong nangungunang kumpanya sa Southland District. Mr. Mayo, malaki siguro ang sweldo mo. Hindi gaano, nakakatanggap ako ng $8,000 bawat buwan. Isa akong normal na staff member. Nang marinig ito ng mga lalaki, lahat sila ay naging kumpiyansado. Hindi sila masyadong mayaman, ngunit higit pa sila sa sapat kung ihahambing kay Thomas na kumikita ng $8,000 kada buwan. Makahulugan ang ngiti ni Clayton. Pinakita niya ang multo ng ngiti habang sinasabing, Sop, $8,000. Kaya mo bang suportahan si Emma? Ang aming Emma ay homecoming queen at goddess. Siya ang pinapangarap na babae ng lahat ng lalaki. Noong nasa school kami, araw-araw siyang hinahabol ng mga lalaki. Hindi ako nag-e-exaggerate. Hanggat payag si Emma, pati na ang $8,000 kada buwan, maaari lang siyang pumili ng lalaking kumikita ng $80,000, $800,000, o kahit na $8 million sa isang buwan. Ang isang mabuting babae na tulad nito ay nasasayang sa isang kakilakilabot na lalaki. Kung sa likod lang nila pinag-usapan, okay. Ngunit, ang pagsasabi ng ganito sa harap ni Thomas ay malinaw na nanggang nahulugang minamalit nila si Thomas. Kabanata 663. Hindi naman naabala si Thomas dito at nagpatuloy sa pagkain na nakayuko. Mas lalo siyang hinamak ni Clayton pagkatapos noon. Naglabas siya ng name card at ibinigay kay Emma. Ito ang name card ko. Maaari mo na yang itago. Inabot ni Emma at kinuha ito, inilagay sa mesa. Sabi ni Clayton, Emma, naaawa talaga ako sa iyo. Ikaw ay napakaganda at matalinong binibini, ngunit nagpakasal ka sa isang siguradong hindi komportable ang buhay mo ngayon, ha? Pero huwag kang mag-alala, nasa iyo pa rin ako. Kahit na wala ako sa mataas na posisyon sa ngayon, maaari pa rin akong kumita ng ilang $100,000 kada buwan. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema habang nabubuhay, maaari kang palaging lumapit sa akin at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka. Lalo siyang naging katawa-tawa ngayon. Kung tutusin, parang ang sarap sabihin yun, pero nandoon pa rin ang asawa niya, at daldal niya itong kalokohan sa harapan niya. Ano ba talaga ang motibo niya? Nagpaut at nagtatampo pa ang ibang mga babae. Humingi sila ng name card kay Clayton, ngunit hindi nila ito nakuha.
Hindi umimik si Emma, ngunit inaalok sa kanya ni Clayton ang kanyang name card. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Umiti si Emma ngunit nanatiling tahimik. Itinuon ni Clayton ang kanyang tingin kay Emma, ngunit naiirite siya sa kawalan nito ng sigasig. Kumikita siya ng ilang daang libong dolyar kada buwan, at kapag lumabas siya, iginagalang siya ng mga tao. Pero bakit parang ayaw na ayaw ni Emma sa kanya? Nagpa siya siyang ipagmalaki ang kanyang kayamanan sa harap ni Emma. Ngayon ang class reunion namin, and we're all gathered today for a reunion. Kaya, syempre, dapat tayong magdiwang na may kaunting puding. Nakangiting sabi ni Clayton. Pumalakpak siya. Agad namang pumasok ang ilang waiter na may dalang mga plato sa mga plato ng puding. Lahat ay may inilagay na plato sa harap nila, maliban kay Thomas. Ang malagkit na toffee pudding servings ay medyo maliit. Posibleng matapos ito sa 2 hanggang 3 kagat. Maaaring tapusin ng mga taong may malalaking bibig ang lahat sa isang subo. Nakangiting sinabi ni Clayton, ang mga puding na ito ay galing sa Grand Metro Garden. I had to put in a lot of effort to order these puddings dahil kailangan kong humingi ng tulong sa maraming tao. Huwag niyo isipin na ito ay masyadong maliit. Ang Grand Metro Garden ay isang matagal nang itinatag na restaurant na kilala sa mga sticky toffee pudding nito na pinakamaganda sa bansa. Sa buong kasaysayan, ang espesyal na recipe ng restaurant ay mahirap gayahin. Mayaman at matamis ang puding at sa malagkit na toffee sauce, parang langit ang lasa ng bawat kagat. Dahil dito, sa kabila ng napakamahal na presyo ng bawat plato ng puding ng Grand Metro Garden, kulang pa rin ang supply nito. Sa kabila ng medyo maliit na halaga ng puding, ang isang plato ay madaling nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 dolyar. Nagkatinginan ang lahat at napalunok. Hindi sila nang ahas na kainin lamang ito, parang kumakain sila ng pipino melon. Tuwang-tuwa si Clayton habang pinagmamasdan niya ang mga reaksyon ng lahat. Matapos ang napakaraming taon, muling napatunayan na ang pinakamatagumpay na tao ay siya pa rin ang pangulo ng klase. I'm sorry, hindi ko alam na pupunta ka rito, kaya hindi ko inihanda ang iyong bahagi, sabi ni Clayton habang sinusulyapan si Thomas, ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Kinain ito ng lahat, maliban kay Thomas at Emma. Kaya, ang gayong pagpapakita ng kanyang hindi pantay na pagtrato ay para mapahiya si Thomas. Pinagtatawanan siya ng lahat. Tinandok ng isang tao ang puding gamit ang isang kutsara at pinalamanan ito sa kanilang bibig. Ma'am, masarap. Ang iba ay nagmamadaling kunin ang kanilang mga kutsara at bawat kagat ng puding ay naghahatid ng maaliwalas na pakiramdam sa kanilang mga tiyan. Sa kasamaang palad, ang bahagi ay napakaliit at ang lahat ay nawala ng napakaaga. Ang mga lalaking iyon na may malalaking bibig ay nilamon ito sa 2 kagat at sila ay nagnanais ng higit pa. Ngunit, kung iisipin, ang isang puding na nagkakahalaga ng mula sa 2,000 hanggang 3,000 dolyar ang isang plato ay para lamang nilang matikman. Hindi ito mabibilang-bilang isang pagkain, hindi ba? Anuman, sila ay sapat na mapalad upang matikman ito. Si Thomas, hindi man lang siya nakatikim ng isang patak ng sauce. Nakatingin lang siya habang kumakain sila. Iyon ang pinakatrahedya. Kabanata 664. Tinapos ng lahat ang kanilang mga pagkain maliban kay Emma. Napatingin siya sa puding na nasa harapan niya, saka sinulyapan si Thomas. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Kung kainin man niya ito, iyon ang magiging pinakamalaking insulto kay Thomas. Ngunit iyon ang gustong makita ni Clayton. Umaasa siyang kakainin ni Emma ang inihanda niyang puding. Sana'y masaksihan niyang kinakain ng asawa ng iba ang kanyang pagkain. Bakit hindi ka kumakain, Emma? Tinasadyang tanong ni Clayton. Napayuko si Emma, hindi sigurado sa isasagot. Alam niyang hindi niya ito kakainin, ngunit mahirap tumanggi sa napakaraming tao na naroroon, at mas mahirap tanggihan ang alok ng isang tao. Gusto ba niyang ipahiya ang sarili niyang asawa sa harap ng iba? Hindi. Kinagat ni Emma ang pang-ibabang labi, alam niyang kahit na hindi siya makakasama sa lahat ng naririto, tiyak na tatayo pa rin siya kay Thomas at tatangging kumain ng puding ni Clayton. Nang magsimula na itong maging awkward, ngumiti si Thomas. Itinuro niya ang plato ng puding at sinabing, "Tingnan mo, lumulubog na at basang-basa na ang puding na nagpapatunay na matagal na itong inihanda at hindi ito ang pinaka-authentic at sariwang puding mula sa Grand Metro Garden. Ang aking Emma ay hindi kakain ng puding na ito. Ito." Halos agad na naging berde ang mukha ni Clayton.
Ang kanyang 2 hanggang 3,000 dolyar bawat plate na first class puddings na pinaghirapan niya at nakuha sa pamamagitan ng mga koneksyon ay nauwi sa insulto at pagkatapak sa ego niya. Oh, Thomas, ang galing mo magsalita. Tinasabi mo na ang aking puding ay basang-basa at hindi sapat para kay Emma. Well, subukan mong magdala ng isa na sapat na mabuti. Huwag mo lang igalaw ang iyong mga labi at magsalita ng mahina. Tino ang hindi marunong mag-bluff. Nagtawa na ng iba at nakisabay, kinukutsa siya. Clayton, umayos ka sa kanya. Ang puding na ito ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 3,000 dolyar sa isang plato at ito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000 para sa buong mesa. Halos 8,000 dolyar ang kanyang kinikita sa isang buwan at kung talagang binili niya ito para sa lahat, hindi ba ito? Nagkakahalaga ng ilang buwan ng kanyang sweldo. Kalimutan mo na yan. Say, Emma, nakatagpo ka talaga sa isang taong hindi karapat-dapat sa iyo. Tila walang pakialam si Thomas, ngunit si Emma ay nagsisimula ng mabalisa. Sa kabila ng kanyang mababang sweldo, pinirmahan ni Thomas ang 1,000,000 dolyar na kontrata sa motorcade. Lahat ng tao sa kwarto ay matutulala kapag binanggit niya ito. Hindi na hinintay na magsalita si Emma, hinawakan siya ni Thomas sa braso at mahinang nagtanong, Emma, gusto mo bang kumain ng pinaka-authentic na Grand Metro Garden pudding? Ha! Natigilan si Emma ng ilang segundo. Kung gusto mo, iimbitahan ko ang chef mula sa Grand Metro Garden na gawin ito dito para sa iyo. Paf! Nagtawa na ng lahat. Tawa ng tawa si Clayton habang nakahawak sa tiyan. Oh gosh! I can't. I'm dying of laughter. Maaari bang may magligtas sa 8 to the power of 17? Hinihiling mo ang chef mula sa Grand Metro Garden na pumunta. Oh my gosh, narinig ba ng lahat yun? Anong kalokohan ang sinasabi niya? Ang mga puding sa Grand Metro Garden ay mahirap ng kunin at gaano man kalaki ang pera mo, hindi mo maimbitahan ang chef. Ano ang iniisip ni Thomas Mayo, isang manggagawa sa opisina na may buwan ng sweldo na halos 8,000 dolyares na maaari niyang anyayahan siya? Ito ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. Kahit na ang pagdinig nito ay ganap na walang katotohanan at bagaman ang iba ay hindi naniniwala kay Thomas, si Emma ay naniniwala. Ilang beses na ba nangyari ito dati? Sa bawat pagkakataon, nagagawa ni Thomas ang masama tungo sa mabuti, at nagagawa pa niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, handa siyang magtiwala kay Thomas. Nakayuko, sinabi ni Emma, oo naman, kung mayroong sariwa at masarap na puding ng Grand Metro Garden, kung gayon, syempre, gusto kong kainin ito. Okay, taken ko sila ngayon. Kabanata 665. Kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Ryan Hudson. Hoy, Ryan, tulungan mo ako sa isang bagay. Gusto kong magkaroon ng sticky toffee pudding ng Grand Metro Garden. Kaya tulungan mo akong imbitahan ng chef nila sa Everlast Restaurant, booth number 6, at personal nilang ihanda ang pudding para sa akin. Roger yan. Matatapos ito sa loob ng 15 minutes. Pagkababa ng telepono, tumingin si Thomas sa lahat at mahinahong sinabi, 15 minutes, at narito ang chef para personal na ihanda ang puding para sa atin. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nagtawanan ng lahat sa silid, sa pagkakataong ito ay panunuya iyon. 15 minutes. Ahaha, nakakatuwa. Kahit na gusto mong magpareserba para sa chef, kailangan mong maghintay ng 10 araw hanggang 6 na linggo. Not to mention na si Thomas ay isang maliit na empleyado lamang na walang mga kwalifikasyon upang may reserba. Hoy, artista ka talaga. Panunuya ni Clayton. Umiti lang si Thomas at walang sinabi. Mabilis na lumipas ang 15 minutes at habang nakaupo ang lahat sa kani-kanilang mga upuan at nag-scroll sa kani-kanilang mga telepono. Bigla silang nakarinig ng sunod-sunod na nakakagulat na sigaw mula sa labas ng booth. Sumigaw ang isa sa mga tao, di ba chef yan ng Grand Metro Garden? Ano ang nagdadala sa kanya dito sa Everlast Restaurant? Nagulat ang lahat sa booth nang marinig ang sigaw. Sunod-sunod na tumayo silang lahat at lumabas. Hindi makaupo si Clayton, kaya tumayo na rin siya at lumabas para tingnan. Umupo si Thomas sa kanyang upuan, at habang kinakagat niya ang pagkain ay tinanong niya si Emma, nagugutom ka, hindi ba? Umupo ka lang sandali, malapit nang ihain ang puding. Nagawa mo ba talagang imbitahan ang chef? Excited na sabi ni Emma. Oo. Paano mo nagawa iyon?
Dahil matalik na kaibigan ng chef ng Grand Metro Garden si Griffin Jones ng Swan Restaurant. At sworn friends kami ni Chef Jones. Kaya, kilala ng lahat ang isa't isa, kaya parang isang grupo lang ng mga kaibigan ang tumutulong sa isa't isa. Nakangiting paliwanag ni Thomas. Medyo nabigla si Emma. Kahit na si Thomas ay hindi gaanan, ang kanyang mga kaibigan ay lahat ay medyo cool. She pouted at sinabing, dapat kang matuto ng higit pa mula sa iyong mga kaibigan, hindi ka lang isang normal na empleyado sa natitirang bahagi ng iyong buhay, tama? Haha, okay, alam ko. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, magkasunod na pumasok si Clayton at ang iba sa kwarto at bumalik sa kani-kanilang upuan. Ang ilang mga tao ay nasa sabik. Ang ilan ay mukhang madilim at malungkot. All-colored rain from Clayton's face as never would he thought na nagpakita talaga ang chef ng Grand Metro Garden. Tina siya nang umorder lang siya ng ilang plato ng Grand Metro Garden pudding. Sino ang nakakaalam na may kakayahan si Thomas na imbitahan ang kanilang chef at ihanda kaagad ang pudding. Ang pagkakaiba ay hindi niya ito maisip. Habang pinahiya niya si Thomas kanina, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya ngayon. Hindi lang niya maintindihan kung paano nagawang mag-imbita ni Thomas. Isang mababang sahod na manggagawa sa opisina na may buwan ng sweldo na halos $8,000, ang isang kilalang master chef sa mundo. Ganap na hindi makatwiran yun. Hindi na siya hinintay na mag-react, pumasok na ang mga waiter at naglalagay ng mga plato sa mga plato ng pudding sa mesa. Looking at the pudding, it was well portioned and simply looked mouth-watering. Ang lahat ng mga pudding na ito ay lumilitaw na kumikinang dahil ang mga ito ay sariwa mula sa oven, hindi katulad ng basang pudding dati, at ito ay drool-inducing sa isang tingin lang. Thomas let bygones be bygones, at sinabihan ng mga waiter na maghain ng isang plato ng pudding sa harap ng lahat, kasama na si Clayton. Anong tinitingin-tingin niyo lahat? Maaari na kayong magsimulang kumain, hindi ito magiging kasing sarap kung malamig, sabi ni Thomas. Pagkasabi noon, dali-dali nang kinuha ng lahat ang kanilang mga kutsara at nagsimulang kumain. Masarap. Masarap talaga. Lahat, lalo na si Emma, ay may matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha. Itinabi niya ang plato ng puding na nakahain ngayon at masayang kinain ang isa pang plato ng bagong gawang puding na sarap na sarap. Si Clayton lang ang nasa kwarto na mukhang masama ang pakiramdam. Napatitig siya sa puding na nasa harapan niya, hindi sigurado kung gusto niya itong kainin o hindi. Nakakainis. Kabanata 666. Bakit hindi ka kumakain, Clayton? Tama, ang sarap talaga ng puding na ito. Gusto ko ng isa pang plato. Nakakahanga ka talaga, Thomas. Inimbitahan mo talaga ang master chef ng Grand Metro Garden na astig. Ang mga fence-sitter classmates na ito ay dinilaan pa ang mabahong bote ni Clayton bago mangyari ito, ngunit ngayon ay pinupuri na lang nila si Thomas. Wala silang sariling iniisip at nakinig lamang sa mga mas maimpluwensyahan. Hindi sila sigurado kung paano naimbitahan ni Thomas ang chef sa kanyang $8,000 na kita. Ngunit kumpiyansado sila na kung makakapag-imbite ka ng isang master chef na ganoon, tiyak na kahanga-hanga ka. Nakatitig sa puding na nasa harapan niya, nahirapan si Clayton na lunukan at niayaw niyang buhatin ang kanyang kutsara. Ibinagsak niya ang palad niya sa mesa, galit na galit. Umisi si Thomas habang umiling. Kinuha niya ang kutsara niya at sinimulang kainin ang puding. Hindi na kailangang sabihin, ang numero 1 sticky toffee pudding sa bansa ay may kahangahangang lasa. Habang kumakain ang lahat, bumukas ang pinto ng booth at pumasok ang isang babae. Matapos makita ang babaeng ito, muling nagliwanag ang mga mata ng lahat ng lalaki sa silid. Siya ang pangalawa sa pinakamagandang babae sa kanilang klase, si Maple Effis. Noong mga araw, sila ni Emma ay tinaguri ang dalawang diwata ng pangarap ng mga lalaki. Isa rin siyang first class na kagandahan na umakit ng malaking bilang ng mga humanga. Dahil hindi nila mapakinabangan si Emma, nagpa siya ang mga lalaki na mag-poke around kay Maple sa halip. Maple, bakit ang tagal mo? Sorry sa pagiging late. Nagkaroon ng traffic sa daan papunta dito. Mahina ang boses ni Maple at dahil nakaugalian niyang ibaba ang kanyang ulo, napakaganda nitong tingnan. Hindi napigilan ng mga lalaki ang paglunok ng laway na nakatingin sa kanya. Maple, umupo ka sa tabi ko. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Maple at pinaupo sa tabi niya. Magkapit sa balakang ang dalawa mula pa noong school days nila, pero sayang, pagkatapos ng graduation ay naghiwalay na sila at nawala ng contact.
Masayang-masaya ang dalawang matalik na magkaibigan nang makita ang isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Ang dalawang beauties ay hindi inaasahang umupo ng magkasama at ang mga lalaki ay parang naiiyak pa. Iyon ay isang ganap na basura. Ito ay kapuspalad, trahedya, at nakalulungkot na hindi nila magawang umupo kasama ang magandang babae. Tumikim si Clayton at nagtanong, Maple, balita ko kasal ka sa isang soccer coach. Tumango si Maple. Nagpatuloy si Clayton. Ano nga ulit ang pangalan niya? Naniniwala akong tinatawag siyang Kainding Pledge. Kainding Pledge. Biglang nagliwanag ang lahat ng tao sa kwarto. Isang lalaking may bastos na ngiti ang nangaasar, yung nanloko sa isang laro, nabali ang paa ng mga tagahanga ng soccer, at sinibak ng kanyang soccer team. Ang loser coach na iyon, si Kainding Pledge. Napayuko si Maple sa hiya, nahihiya. Napakamahiyain ni Clayton. Alam na alam niya ang nangyari kay Cain, kaya kusa niyang tinanong ang tanong na iyon para ipahiya si Maple sa harap ng lahat. Sa pag-iisip pabalik sa kanilang mga araw sa paaralan, ang mga marka ni Maple ay palaging mas mahusay kaysa sa kanya na ikinairita niya. Nang maglaon, nanyayain niya si Maple na lumabas, tinanggihan siya sa harap ng lahat. Sa lahat ng oras na ito ay iningatan niya ang sama ng loob sa kanya. At oras na para bayaran niya ito. Maple, tingnan mo. Maganda ka, maganda ang grades, graduate student ka at maraming humahanga. Bakit hindi ka na lang nagpakasal sa isang negosyante at nag-enjoy sa buhay, pero nagpakasal ka sa pag-ibig, sa halip? Baliw ka ba? Malamig na sabi ni Clayton. Kinagat ni Maple ang ibabang labi. Nakaramdam siya ng hinanakit. Napakabait sa akin ni Cain. Ano ang punto nito? Napamura si Clayton. Ang mga lalaki ay dapat na malakas at may kakayahang kumita ng pera. Ano ang silbi kung mabait siya sa iyo ngunit hindi siya kumikita ng pera? Halimbawa, ang ilang mga tao na kumikita lamang ng $8,000 bawat buwan ngunit hindi pa rin nagsusumikap at sa halip ay naglalakad-lakad bilang isang freeloader. Hindi niya nakalimutang kutsain si Tomas habang pinapuna si Cain. Nabalitaan ko na humihina ang kalusugan ng iyong asawa matapos mabali ng mga tao ang kanyang binti at nakahiga lang siya sa kama buong araw. Hindi lang siya hindi nakakahanap ng ikabubuhay, kailangan mo rin siyang alagaan. Tanong ulit ni Clayton. Ang kanyang mga salita ay matalim at masyadong prangka. Kabanata 667. Ang masayang kapaligiran ng class reunion party ay biglang naging napaka-tense. Pakiramdam ni Maple Effis ay para siyang isang kriminal habang siya ay tinanong ng kabilang partido. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Natuklasan ni Emma na may mga kalyo sa kanyang mga kamay. Si Maple ay pinalaki sa Kluber at palagi niyang pinahahalagahan ang kanyang kagandahan at hindi kailanman gumawa ng mabibigat na trabaho. Paano siya magsisimulang magkaroon ng mga kalyo sa kanyang mga kamay? Isa lang ang maipaliwanag nito. Matapos mabali ang mga paa ni Cain, kinailangan ni Maple na pasanin na suportahan ang kanyang pamilya. Hindi pa rin bumibitaw si Clayton. Ipinagpatuloy niya ang panunuya sa kanya, Maple, nabalitaan ko na 3 taon ka ng kasal, ngunit wala kang anak sa iyong asawa. Tumango si Maple. Naging abala si Cain sa lahat ng oras. Busy. Ha? Hindi ba ang ibig mong sabihin ay may problema siya doon? Sabi ni Clayton sabay ngiting may paghamak. Ngayong nabalian na ang paa ni Cain, kahit na gusto niya ng anak, wala siyang lakas para gawin iyon. Maple, gusto mo bang bigyan kita ng pabor at tulungan kang magbuntis ng isang sanggol? Bahala ka. Hindi na nakatiis ang lahat ng tao sa venue at tumayo pa si Emma habang pinaghahampas ang mga palad sa mesa. Si Clayton ay mukhang walang pakialam at masayang sinabi, nagbibiro lang ako, bakit mo siniseryoso? At saka, na-misunderstood ninyong lahat ang original na intention ko. Gusto ko lang tulungan si Maple na makahanap ng mas mahusay na doktor na magpapagaling sa sakit ni Cain para magkaroon sila ng mga anak sa hinaharap. Bagamat medyo mahaba ang paliwanag na ito, pinagaan nito ang awkward na atmosphere sa venue. Umupo si Emma at malamig na sinabi, anong uri ng mas mabuting doktor ang mahahanap mo? Napangiti si Clayton. Emma, minamaliit mo ang kakayahan ko bilang taga-subaybay ng klase. Hindi ako katulad ng walang kwentang asawa mo. Ilang chef lang ang kilala niya at gumagawa ng ilang plato ng pasta. Ano ang silbi nito? Pero iba ako. Kilala ko ang pinakamahusay na doktor sa Southland District. Baka makatulong siya. Ang pinakamahusay na doktor sa Southland District.
Tanong ni Emma, ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilya Dawson ng medical company? Umuso si Clayton. Bagaman ang medical company ay may nangungunang papel sa larangan ng medikal sa nakaraan. Ito ay patuloy na kinutya kanina, kaya ang kanilang mga kasanayan sa medikal ay hindi na itinuturing na pinakamahusay sa larangan. Nagtanong muli si Emma, magmumula ba ang taong ito sa Owen Medical Center? Pinag-cross ni Clayton ang kanyang mga paa at sinabing, bagamat tama ka ng bahagya. Ang dakilang doktor na ito na kilala ko ay isang lihim na disipulo ng master ng pamilya Owen. Natanggap niya ang lahat ng tunay na turo ng pamilya Owen at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay nalampasan ang ulo ng pamilya Owen. Hindi mapakali si Thomas habang nakikinig sa kanyang sinabi. Yung description niya parang ako ang tinutukoy niya. Pagkatapos, sinabi ni Clayton, ako ay isang napakabuting kaibigan sa mahusay na doktor na ito at maaari siyang lumapit kaagad kapag tinawag ko siya. Maple, huwag kang mag-alala, tinatawagan ko ang mahusay na doktor na ito at hinihiling sa kanya na gamutin ang iyong asawa. Tuwang-tuwa si Maple. Nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre, tatawagan ko siya ngayon. Kinuha ni Clayton ang kanyang mobile phone sa maangas na paraan. Habang naghahanda siyang tumawag ay sinilip niya si Maple. Di ba tinanggihan niya ako dati? Aha, kung gayon ay sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para ipasakop sa akin si Maple. Nagsimulang magpantasya at mag-isip si Clayton. Kung ako ang tanging tao na maaaring makipag-ugnayan sa mahusay na doktor, si Maple ay kailangang makinig sa kung ano ang sasabihin ko sa hinaharap. Tinilaan niya ang kanyang labi at dinial ang numero ng dakilang doktor. Nagdala pa rin siya ng kaunting pagdududa dito. Sa katunayan, hindi niya kilala ang mahusay na doktor na ito. Ang kanyang amo ang nakakuha ng numero mula sa pamilya Owen sa pamamagitan ng mahirap na pagsisikap, at si Clayton ay kinopya ito ng palihim. Hindi siya sigurado kung ito ay gagana o hindi. Ilang rings lang ay natuloy na ang tawag. Habang ang lahat ay matiyagang naghihintay sa pamamagitan ng pagpigil ng hininga, biglang tumunog ang cellphone ni Thomas sa hapagkainan. Kabanata 668. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Thomas at lahat sila ay nagpapakita ng naiinip na ekspresyon. Mabangis na sinabi ni Clayton, ano ang nangyayari sa iyo, Thomas? Tinatawagan ko ang dakilang doktor. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Thomas nang hindi nagsasalita, inabot ang kanyang kamay para kunin ang telepono at ibinaba ang tawag. Nagkataon lang. Pagkababa ni Thomas ng tawag, ibinaba na rin ang tawag ni Clayton. Isang prompt ang tumugon, paumanhin, ang user na iyong tinatawagan ay kasalukuyang nasa isang tawag. Pakiramdam ni Clayton ay nawawala na siya ng mukha. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya at ang dakilang doktor ay matalik na magkaibigan. Ngunit ibinaba ng mahusay na doktor ang kanyang telepono, kaya nawalan siya ng gana. Sabi ni Emma, Clayton, hindi mo pa rin binago ang ugali mo sa pagmamayabang. Mukhang ayaw sagutin ng magaling na doktor ang tawag mo. Sino ang mahilig magmayabang dito? Tinubukan ni Clayton na ipagtanggol ang sarili. Marahil ang mahusay na doktor ay kasalukuyang abala sa ibang mga bagay. Sandali lang. Susubukan kong tumawag ulit. Tinubukan ulit ni Clayton na i-dial ang numero. Sa sandaling ginawa ang tawag, narinig ng lahat ang isang ringtone mula sa kabilang side ng table. Cellphone ni Thomas ang muling nag-ring. Thomas, anong nangyayari dito? Narinig mo ba ako noong hiniling kong ibaba mo ang iyong telepono? Hindi mo ba nakita na tinatawagan ko ang dakilang doktor? Naiintindihan mo ba? Tiningnan ni Thomas ang caller ID at nakangiting nagtanong, gusto mo ba talagang ibaba ko ang tawag? Kalokohan, tigilan mo na ako sa pakikipag-usap sa magaling na doktor. Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Ini-swipe ni Thomas ang kanyang mobile phone at direktang ibinaba ang tawag. Ang tawag sa telepono ni Clayton ay ibinaba sa parehong sandali. Ano? Kumunat ang noo ni Clayton, baka peke itong numerong kinopya ko. O, ang mahusay na doktor ay hindi sumasagot sa mga tawag mula sa mga estranghero. Ano man ang dahilan, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila medyo awkward. Hayaan mo akong subukan ng isa pang beses. Habang patuloy na tumawag si Clayton, nangyari muli ang parehong sitwasyon. Sa sandaling konektado ang tawag, tumunog ang cellphone ni Thomas. Nalaglag ang panga ng lahat sa eksena. Bakit nagri-ring ang mobile phone ni Thomas tuwing nagdadial si Clayton? Tila si Thomas ang tinatawag ni Clayton. Medyo natulala din si Clayton.
Bumalik siya sa katinoan at sumigaw, Thomas, may problema ka ba sa memorya? Ipapaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon, ibaba mo ang iyong telepono. Nagkibit balikat si Thomas at ibinaba ang kanyang telepono sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay sinisikap ng lahat na magmasid ng mabuti. Pagkababa ni Thomas ng tawag, sabay-sabay ding ibinaba ang tawag ni Clayton. Mayroon bang ganoong pagkakataon sa mundo? May ngumiti at nagsabi, Hoy, Clayton, tinatawag mo ba si Thomas? Malamig na ngumuso si Clayton, po. Tinatawagan ko ang magaling na doktor, hindi yang tae na yan. Walang sinabi si Thomas, at direktang pinatay niya ang kanyang cellphone. Isinasara ko na ang cellphone ko sa pagkakataong ito at hindi nakita guguluhin pa. Buti na lang may konsensya ka pa. Mabilis na tinawagan muli ni Clayton ang dakilang doktor. Patuloy siyang nagdadasal na sana ay sagutin ng dakilang doktor ang kanyang tawag. Nakasamaang palad, pagkatapos niyang tumawag, isang prompt ang tumugon kaagad, paumanhin, naka-off itong mobile phone na tinatawagan mo, mangyaring tumawag muli sa ibang pagkakataon. Ito. Nagsimulang idirekta ng lahat ang kanilang mga tingin kay Thomas. Maging si Clayton ay natulala sa lugar at hindi alam kung paano tutugon. Kabanata 669. Tinitigan niya si Thomas at isang premonition ang lumitaw mula sa kanyang puso. Pagkatapos gumawa ng tatlong magkakasunod na tawag, tumunog ang cellphone ni Thomas. Sa huling pagtatangka, pinatay ni Thomas ang kanyang mobile phone at naka-off din ang mobile phone ng dakilang doktor. Kung nagkataon lang ito, masyadong nagkataon lang. Malaki ang posibilidad na nadial ni Clayton ang mobile phone ni Thomas. Ngunit sinabi ni Clayton na tinatawagan niya ang dakilang doktor. Ibig sabihin, si Thomas ang dakilang doktor. Ang naturang impormasyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa madla. Sino ang mag-aakala na ang isang ordinaryong empleyado na may buwanang sweldo na $8,000 ay magiging isang mahusay na doktor? Hindi makapaniwala si Clayton. Natatakot pa siyang maniwala. Kapag nakumpirma na ang bagay na ito, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Hindi maitago ng isang kaklase ang kanyang pagkamausis ngunit nagtanong, Clayton, maaari mo bang sabihin sa akin ang numero ng telepono na iyong nadial? Ang numero ng telepono ay 152. Pagkatapos niyang basahin, si Emma ang unang nag-react at bumulong, hindi ba't iyan ang numero ng mobile phone ni Thomas? Nailed it. Muli, nagkagulo ang mga manunood. Kasabay nito, itinuon ng lahat ang kanilang sumasamba kay Thomas at sinabing, Thomas, ikaw ba ang dakilang doktor? Kinawayan ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, Nang araw lang akong nag-aral ng medisina kasama si Mr. Owen. Paano mo ako maituturing na isang mahusay na doktor? Puntong hininga, Dr. Mayo, masyado kang magalang. Si Thomas pala si Dr. Mayo. No wonder na kilala mo ang Grandmaster ng Grand Metro Garden. Ginoong Thomas, hidden talent ka talaga. Sa kabila ng iyong kakayahan, bakit mo sinasabi na ikaw ay isang ordinaryong empleyado na kumikita ng buwanang kita na $8,000? Nagkibit balikat si Thomas, ang full-time kong trabaho ay isang ordinaryong empleyado na may buwanang sweldo na $8,000. Nag-aaral lang ako ng medisina sa klinik sa mga bakanting oras ko. Hindi ako empleyado ng klinik at hindi ako tumatanggap ng sahod doon. Kaya nga hindi ko binabanggit. Nag-thumbs up ang lahat. Nako, nakakamangha. Maaari kang maging isang mahusay na doktor sa pamamagitan ng pag-aaral ng medisina sa iyong bakanting oras. Ang talino mo talaga. Ano ang ibig sabihin ng manatiling low profile? Ito ang tinatawag nating low profile guy. Ito ang sinasabi ko, perfect match between a man and a woman. Paano ang isang school beauty na tulad ni Emma ay magpakasal sa isang ordinaryong empleyado? Lumalabas na itinatago ni Dr. Mayo ang kanyang mga kasanayang medikal at hindi hinahabol ang katanyagan mula rito. Talagang role model siya para sa akin. Ngayon pa lang, sinisiraan na ng grupong ito si Thomas. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang mag-sweet talk sa harap ni Thomas. Ang mga taong ito ay talagang mga bakod. Sa tapat ng mesa, galit na tinapakan ni Clayton ang kanyang mga paa. Noong una, gusto niyang magpakitang gilas at hayaang sambahin siya ng lahat sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng dakilang doktor para bigyan siya ng magandang impresyon. Nag-backfire ang mga resulta. Sa halip na makakuha ng anumang benepisyo para sa kanyang sarili, siya ay labis na pinapurihan siya hanggang sa himpapawid. Si Thomas ay naging perpektong tao sa puso ng lahat. Anong kabalintunaan? Siyempre, si Emma.
na kanina pa nagtatampo, ay ayaw niyang mawala ang pagkakataong ito sa kanya. Tinulyapan niya si Clayton at sinabing pabiro, "Clayton, sinasabi mo bang matalik kayong magkaibigan ng mahusay na doktor at palagi kayong walang tigil na pag-uusap? Kakaiba ito. Bakit hindi ko alam na magkaibigan kayo ng asawa ko?" Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Clayton. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. "Oh, I wish I can dig a butas to hide. Akala ko walang maghahabol sa linyang iyon ng paksa. Tinong mag-aasam na malantad agad ang yabang ko. Nakakahiya talaga." Lahat ng nasa mesa ay nagtapon ng mapang asar na sulyap sa kanya, at bawat isa sa kanila ay nakangiti mula tenga hanggang tainga. Ang patuloy na dramang ito ay talagang kapana-panabik na panoorin. Hindi maitago ni Clayton ang kanyang kahihiyan at itinaas niya ang kanyang tasa at uminom ng isang toast sa lahat ng tao sa isang half. Casual na sabi ni Thomas, "Mr. Padley, nakikita kong mapatla ang kutis mo at hindi maganda ang hubog ng iyong atay. Hindi ka dapat uminom, at hindi ka dapat uminom ng mabilis. Makakaapekto ito sa iyong kalusugan." Pinandilatan siya ni Clayton, "Anong kalokohan, uminom ako para sa bawat isa sa aking mga pagkain, at hindi ako kailanman nagkaroon ng anumang mga isyo sa kalusugan sa lahat ng oras. Manloloko ka lang. Sa tingin mo ba ay magaling ka pagkatapos mag-aral ng medisina sa loob ng 2 araw? Inaangkin mo rin ang iyong sarili bilang isang mahusay na doktor. Aba, sa tingin ko isa ka lang kwek-kwek na doktor." Kabanata 670. Clayton. Okay ka lang ba, Clayton? Ang ilang mga kaklase ay abala tungkol sa pagbibigay ng kamay kay Clayton. May nag-dial kaagad sa 911. May ilang tao na tumulong kay Clayton na makapasok sa ambulansya sa isang panik na paraan. Ang mga kasabihan ng isang matandang lalaki ay bihirang hindi totoo. Ang mabait na intensyon ni Thomas ay hindi niya naintindihan, at ngayon ay kailangan niyang magdusa ng malaking pagkawala. Dahil naging komedya ang dinner reunion ng kaklase, wala nang ganang kumain ang lahat. Pagkatapos ng isang casual na pag-uusap, lahat sila ay naghiwalay na nagtatampo. Lumabas si Emma ng hotel kasama si Maple. Sa panahon, sinabi ni Maple, "Emma, ang iyong asawa ay isang mahusay na doktor. Maaari mo bang hilingin sa kanya na tulungan ang aking asawa?" Bago siya matapos magsalita, tumango si Emma bilang pagsang-ayon, "Hindi na kailangang sabihin, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Ito ay dapat na walang problema. Kahit na hindi mo sabihin, hihilingin ko kay Thomas na gamutin ang iyong asawa. Anyway, hindi tayo abala sa ibang mga bagay. Umalis na tayo. Salamat, Emma. We have been sister all the while." Hindi natin kailangang magsabi ng ganoong kagalang-galang na mga salita sa isa't isa. Tumingin si Emma sa paligid at sinabing, "Maple, saan mo ipinarada ang iyong sasakyan? Susundan ko ang sasakyan mo." Inaplos ni Maple ang buhok niya, "Pumunta ako dito sakay ng bus." "Ano? Nasaan ang kotse mo? Nabente ko na. Bakit ganito?" Maraming pera ang kailangan ni Cain para mabayaran ang kanyang mga medikal na bayad. Walang ibang paraan. Mula sa pag-uusap ni Maple, naramdaman ni Emma na dumaranas siya ng maraming paghihirap sa kanyang buhay kamakailan. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Maple, "Nahihirapan ka sa buhay mo. Bakit hindi ka lumapit sa akin para humingi ng tulong? Alam mo, basta sabihin mo ng malakas, tutulungan talaga kita." Naantig ng husto si Maple, at ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi ng hindi mapigilan. Si Cain ay isang hindi ka nais-nais na figure sa lahat, at natatakot akong masangkot ka dito. Kaya, nag-aatubili akong sabihin sa iyo. Tukulat kang babae ka, huwag mag-isip ng ganyan sa hinaharap. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Emma kay Maple para ibigay sa kanya ang lubos na wagas at walang kondisyon na pagmamahal. Pagkatapos noon, magkasunod na sumakay sa kotse sina Emma at Maple, habang si Thomas naman ang namamahala sa pagmamaneho. Papunta sila sa bahay ni Maple. Noong nakaraan, nakatira si Maple sa isang marangyang bahay. Ngunit mula nang ma-accident si Cain, ibinente na nila ang bahay para bayaran ang mga medikal na bayad. Kasalukuyan silang umuupa ng bahay sa suburbs. Makalipas ang mahigit 1 oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang medyo mapanglo na kapitbahayan. Sa unang tingin, ito ay isang lugar kung saan maninirahan ang mga mahihirap. Hindi nakakagulat na ang mga kamay ni Maple ay kalyo. Sa ganitong lugar, hindi ko alam kung gaano karaming hirap ang kinakaharap niya araw-araw. Sumakit ang puso ni Emma habang nasasaksihan niya ang lahat ng ito.
Noong nakaraan, si Maple ay isang magandang teenager na babae at siya ay mahal na mahal at inispoil ng lahat. Ngunit pinili niyang magpakasal alang-alang sa pag-ibig at napunta sa gayong nakababahalang mga kalagayan. Ngunit gayon paman, hindi sumuko si Maple kay Cain at nanatili sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Tunay na wagas at hindi natitinag ang kanilang pagmamahalan. Pumasok silang tatlo sa kapitbahayan at nakarating sa bahay na inuupahan ni Maple. Gayunpaman, nakita nilang bukas ang pinto ng bahay pagkalakad nila papunta sa pinto. Ha! Naalala ko na isinara ko ang pinto nang umalis ako. Si Cain ay may bali sa paa at imposibleng bumangon siya sa kama para buksan ang pinto. Bakit bumukas ang pinto? May naganap na break-in. Nagmamadaling pumasok si Maple para tingnan at nakita niya ang isang lalaking nakasot at nakatali na nakaupo sa bahay. May dalawang matipunuding lalaki na nakatayo sa likuran niya. Hindi naman sila mukhang mabuting tao. Nakahiga pa rin si Cain sa kama. Nang makita ni Cain si Maple, agad siyang sumigaw, "Maple, tumakbo ka."